Eto po, pag-usapan natin una ha, ang mga tutang kongresista, mga tuta ni Tambaloslos. Matapos mabatikos dahil sa bagal ng impeachment process sa Senado, bumanat si SP Cheese at sinabing sunod-sunuran lang ang mga kongresista kay House Speaker Martin Romualdez. Agad namang bumuelta ang mga mambabata sa Kamara at yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Ayaw ng patulan ng mga kongresista ang patutsyada ni Senate President Cheese Escudero na sunod-sunuran lang sila kay Speaker Martin Romualdez. Ay, nako, eto. Ito po issue dito, no? Sinabihan ni Cheese na itong mga kongresista ay sunod-sunuran kay Tamba. At kulang na lang sabihin na itong mga ito ay tuta kayo, aso kayo ni Tambaloslos. Alam nyo, ako talaga sa aking opinion, meron talagang nagkakaroon ng gitgitan etong panig ng kampo ni Tamba and at the same time ay panig ni Marcos, ni BBM. Alam naman natin na ito si Chis Escudero ito ay nasa panig ni BBM. At hindi itinutuloy ang impeachment, posible ito rin ay isang utos ni BBM na wag ituloy ang impeachment kasi posible dahil mapapahiya sila talaga dyan. Huwag po nating kakalimutan kahit anong explanation nating paikot-ikutin, kahit anong batas ang sabihin natin. Ang mga senador, boboto yan, depende sa political affiliation. At wala po silang numero. Hawak na po ng Duterte Black ang Senado. So, meron na po itong dalawa. And in my opinion, ito nga ang may dalawang banggaan. Posible, itong kampo ni Lisa o ni BBM against Tambaloslos. But definitely, magkakampi ito. Pero, meron ding gitgitan yan. Okay? At liliwanag pa yan sa mga susunod na araw. Dahil syempre, may struggle of power pa din yan eh. Kaya nga, ang gaya ng sabi ko sa inyo, itong kay Chis Escudero ay bata ni BBM. Ito si Tambaloslos, bata ito, ang bata niya yung mga kongresista. At syempre, gusto nilang ituloy yung impeachment dahil baka makachamba sila. At manalo, walang tinik si Tamba. Alam naman natin na itong si Tambaloslos ay may pangarap maging presidente. Sa katunayan, sinubukan pa nga niya maging prime minister, di ba? Oh, parang maraming nagbabanggit na yan talaga ang end goal ni Tambaloslos. Kaya nga yung remember yung PI na yan, di ba? People's Initiative, gusto nilang palitan. Yang patungkol sa panunungkulan, yung tenure ng isang politiko. No? So, pag inisip nyo, nagliligtasan lang po sila ng kanya-kanya. Kanya-kanyang agenda. Si Marcos, tinitingnan niya, si BBM, tinitingnan niya na mahihirapan siya talagang kunin ang impeachment. So, kung matatalo lang sila, wag nang ituloy. Eto si Tamba, nagbabaka sakali. Kasi, booking na sila eh. Even si Chanco, di ba, sinabi. Tingnan nyo ha. Sinabi ni Chanco na itong si Tamba ay namudmud ng pondo para sa mga pipirma sa impeachment. Ibig sabihin, meron talagang desire talaga to si Tamba na tanggalin si BP Sara dahil sa kanyang political agenda. And definitely, alam niya na kung talagang head-to-head sila ni BP Sara,
Ito si Tamba, alam niya hindi siya mahal ng taong bayan. It's very obvious. And he knows it. So kaya nga, ginawan niya ng paraan, doon sa pera ng taong bayan, ginamit niya yan para masuhulan yung mga pipirma ng impeachment. Isa pang halimbawa, yung first to third complaint, ang tagal na po sa Kamara. Walang pumipirma. Wala silang numero. Tapos kung kailan na magla-last day, nung pinasa yung fourth complaint, bigla silang nagkaroon ng numero. Remember that? Nagkagulatan. Pinagtatawanan na nga natin sila eh. Biglang, merong fourth complaint, tas biglang na ang daming pumirma. Di ba nakakapagtaka? Hinabol nila on the last day. Kaya nga ang sabi ni Escudero, ang tagal niya nakabinbin sa inyo tapos kami sisisihin ninyo. Ang tagal niyong pinasa sa amin, no? Pagpasa niyo sa amin, gusto niyo madaliin namin. Diba? Yung fourth complaint na yon, doon pumasok yung sinasabi ni Chanco na nagkabayaran. Diretsahin na po natin. Yun din ang ibig sabihin ni Chanco eh. Popondohan yung kanilang mga proyekto. In short, magre-release ng pera, hindi para talaga doon sa impeachment. Ay hindi para talaga sa proyekto. Ginagamit lang yung proyekto nitong si Tamba para matuloy ang impeachment. Naintindihan po. And as we get closer sa 2028 election, this will be very evident. Even, di ba, si Amy sinasabi niya na meron talagang bumubulong-bulong sa paligid ng kapatid niya. Bagamat alam naman natin, si Amy nililigtas lang yung kapatid niya si Bongbong, pero partly may katotohanan yun. Talagang may bumubulong kay Bongbong at hindi ito nagugustuhan nung mga nakapaligid kay Bongbong. Anyway, ganito lang po kasimple yan. Kalat na po ito sa mga nasa loob. Okay? May nagsabi po sa akin nito na talagang may girian na po dyan. Kampo ni Bongbong, ni Lisa, and then against dito si Tamba. Totoo man to or hindi, I encourage yung mga taong bayan. I-observe to. I-observe tong side na ito. Dahil ito ay magiging very important itong sa last quarter before the presidential election sa 2028. Di ba? Alam naman natin, ililigtas nila yung kanya-kanyang sarili. May mga sariling political ambitions yan. Mayroon silang gustong ituloy. Ayaw nilang bumaba. And definitely, pag nakaupo si BP Sara, matitigpas silang parehas. No? So pumuporma yan ng kanya-kanya. Kanya-kanya nilang diskarte. Sabi nila, gawin na lang ng Senado ang kanilang trabaho. Mahirap nilang mapasunod ang lahat ng mahigit 300 mambabatas na bumubuo sa Kamara. Tingnan mo yung palusot nitong Kamara. Gawin na lang ng Senado ang kanilang trabaho. So sa madaling salita, wag nyo kaming pakialaman. Yan po ang sinasabi ng mga kongresista. Or siguro yung mga aso, yung mga tuta, yung mga tagatahol ni Tamba. Pero teka muna, ang nagdidikta nga sa Senado ay mga kongresista. Di ba? Kailangan desisyonan pa yung impeachment na yan sa plenaryo. Pag-uusapan pa nila yan eh. Kaya nga minabadali ng congressman itong mga senador. Ngayon, sino ang diktador? Di ba? Yung sinasabi, wag nyo na kaming pakialaman. Sinasabi ng kongresista, gawin nyo trabaho nyo. Sa katunayan, kayong mga congressman ang pakialamero. Pala desisyon kayo. Di ba? Dinidiktahan yung Senado, hindi kaya. Kaya nga sabi natin, sitting duck dyan si Bongbong eh. Wala na siyang magawa dyan sa Senado. Wala na silang numero. Naiintindihan po. At the same time, si Chis Escudero, pumuposisyon din yan. Alam natin, 3 sila gusto maging Senate President. At lahat ng 3 yan,
Hindi yan magiging Senate President kung hindi magpapalakas sa Duterte Block. Dadaan at dadaan yan sa Duterte Block. Sino yan? Si Cheese, si Tito Soto at si Amy. Si Amy given na yan. Sip-sip talaga sa Duterte yan. So dadaan yan sa Duterte Block. Si Cheese, posible, posibleng hindi. Si Tito Soto, ganun din, posible, posibleng hindi. But you will not become a Senate President now na hawak na ng Duterte Block. Almost half ng Senado. Kanya-kanya po kasing districts, hindi naman po magiging seasoned politicians yan kung the mere na susunod na lang po sila sa isang kapas. Kailangan Naku, papalusot. Hindi pa raw magiging seasoned politician. So, ang palusot na itong balbasarado na ito. Ito si Ortega. Hindi naman magiging ano yan eh. Veteranong mga politician niya mga yan kung tagasunod lang ng tagasunod. Di ba? Maniniwala ako sa'yo. Hindi yan basta susunod. Nang walang proyekto. Ay, hindi ako nagsabi noon, si Chanko. Nagsunuran daw yung pumirma ng impeachment because may nirelease na pondo. Tama or tamang-tama? Kung hindi ba nangako si Tamba ng mag-release ng pondo, pipirma ba kayo? Eh, ang tagal nga nyo hindi pumipirma eh. First to third complaint, ang tagal nakabinbin sa inyo, hindi kayo pumipirma. Wala rin kayong numero. Biglaan lang kayo nagpumirma. Huwag naman tayo maglokohan, Ortega. Di ba? Ayaw niyong tawagin kayong aso ni Tamba. Pero look at what you're doing. Tahol kayo ng tahol doon sa mga obviously paggawa ni Tamba. Hindi naman tanga eh. Hindi naman bobo yung mga Pilipino. Kitang-kita naman nila yung galawan ninyo. Diba? Alam naman nila yung tahol ninyo eh. Sa katunayan, simula umupo kayo ng 2022 hanggang ngayong 2025, wala naman kayong inasikaso. Kundi banatan at banatan at banatan ng Duterte. Kung hindi tumahol para kay Tamba, then ayaw nyo tawagin kayong aso. Ayaw kayong tawagin na tagasunod. Ayaw nyo tawagin kayo na hindi na ang trabaho ng Senado ang maging tagasunod ni Tamba. Nasaktan kayo dahil pinoint out yung katotohanan. The truth hurts eh. Ayaw nyo mababanggit yun. Don't tell us wala kayo natanggap. Even yung sinasabi nyong kaalyado nyo na sila Chanko, binuking kayo. po ang desisyon natin at the end of the day nanggagaling po sa mandato ng taong bayan. Sabi pa ng isang kongresista mula sa Maynila, ni hindi nga sila nagkikita ni Speaker Romualdez. Actually, nakita kami ni Speaker dito lang po sa plenary. Never po kami nagkakausap ng person. Sino ba ito? Sino ba to? Ah. Hindi daw sila nagkakausap ni Tamba. Nakalimutan ata ng mama na ito, 2025. Hindi raw sila nakikita ni Tamba. Hindi ata alam ni itong mama na ito na 2025 na. At hindi niya ata alam, hindi tanga mga Pilipino. Meron na pong Zoom. Meron na pong video call. Meron na rin pong GCash. Meron na rin online transfer. Di ba? Hindi kailangan magkita kayo. Hindi kailangan abutan kayo ng directly ng pera. Hindi ko po pinagbibintangan na kayo ay binayaran. Ang issue dito, para ma-release yung pondo. Kasino ba namang hindi kayo magkita? Wala ba kayong secretary? Kasinong hindi kayo mag-usap? Sa personal? Di ba? Gaya ng sabi ko, may Zoom naman. Ano ka ba? Sa bundok ka ba nakatira o ano?
matibay pa rin ang paniniwala ng mga kongresista na matutuloy pa rin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil ito raw ay ayon sa konstitusyon. Ako uulitin ko, paulit-ulit kong sinasabi yung stand ko about dito sa impeachment. I don't know kung anong stand dito ng Banateros. But as for me, gusto ko matuloy itong impeachment. Totoo, gusto ko matuloy ito. Una, para wala tayong utang na loob diyan sa mga lintik na yan. Pangalawa, gusto kong mapahiya itong administrasyong ito. Alam ko, matatalo sila. Alam ko yan. Alam nyo yan. Alam natin matatalo sila dyan sa impeachment na yan. That is for sure. Lalong-lalo na ngayon. Maraming sisip-sip sa mga Duterte. Katunayan, kanina na ikwento ko, no, may mga nakakausap ako, hindi ko nababanggitin ko sino-sino. Ako naman ay friendly. Hindi naman ako nang-aaway ng vlogger. May mga kaibigan tayong vlogger na nasa pula, nasa dilaw. Even sila, gusto na. Merong mga vloggers sa kabila na gusto nang lumipat. Naiisip nila, hirap na sila sa pagtatanggol sa mali. Nauubusan na sila ng sasabihin. Tapos, yung mga natatanggap nila, nawawala pa. Kaya nga naman, gusto nilang lumipat sa Duterte. At itong mga vloggers na ito, sabihin ko sa inyo, they know walang bigayan sa Duterte. Alam yan. That is vloggers knowledge. Kung may public knowledge, alam ng publiko, ito alam ng vloggers. Walang bigayan sa Duterte. Kaya yung iba nagpunta sa kabilang kampo. Especially yung mga dating Duterte na lumipat. Alam yan. Hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Even marinig ng mga vloggers itong sinasabi ko, alam nila totoo yung sinasabi ko. Pero nahihirapan na sila at nawawala na yung mga tinatanggap nila dati. Kaya gusto nang lumipat, yung iba gustong lumipat sa Duterte, yung iba gustong bumalik. Kaya lang, nahihirapan din sila kasi nga hindi nagbibigay ang Duterte. And I'm proud to say, wala pong binibigay ang Duterte. Maniwala man kayo o sa hindi, that is the truth. And alam nila yan. Even yung mga kalaban namin, i-deny man nila, alam ko, alam nila. Dahil gaya na sabi ko, may nakakausap naman ako sa iba sa kanila, no? So, pero, hindi lang politiko ang mag-iisa-isang lilipat na dito kay BP Sara. Sa mga Duterte. Even mga vloggers. Unti-unti po yan. Abangan ninyo itong sinasabi ko. Abangan ninyo. Maaring hindi agad-agad, pero paisa-isa na yan. Ang tanong, tatanggapin ba sila ng DDS community? Because it's very obvious. It's too late, too little. It will be very, very obvious. That's why I'm proud sa mga Banateros dahil at the very start, even starting 2016, 2022 elections, hindi po kami nagbago. We are always Duterte and pag sinabi naming budol yan, budol yan. Maraming nagalit sa amin noon, maraming nagmura, hindi kami sumunod kay BP Sara, but we prove our point. Ngayon, yung iba, magkakasama na tayo. It's okay. Diba? But we will stand with the Duterte. Alam nyo yan, hindi po tayo nagpe-fake news.